Magandang hapon, ngayon ay November 16, 2025 at narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. May kita natin ngayon dito sa ating satellite animation na meron pa rin tayong mga kaulapan sa southern portion ng ating bansa. Itong mga kaulapan nito ay dulot ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ at itong ITCZ pa rin ngayong gabi ay patuloy na magdadala ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dito sa bahagi ng Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, ang amihan naman ay patuloy pa rin umiiral for most areas of northern Luzon. Ngayong gabi, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Kung meron tayong mga pag-ulan na mararanasan ay mostly mga light rains lamang na dulot ng amihan except for the area of Cagayan at Isabela. Kung saan ngayong gabi po dito sa area ng Cagayan at Isabela ay makakaranas tayo ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng shear line. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din yung ating kalangitan. Posible pa rin po yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterly. So kapag po tayo ay lalabas, huwag pa rin natin kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. And sa kasalukuyan, ay wala tayong minomonitor pa na bagyo or low pressure area na maaaring makaapekto dito sa ating bansa. At para nga sa maging lagay ng panahon bukas ng November 17, araw ng Lunes, dito sa bahagi ng Cagayan, Isabela at Aurora ay patuloy pa rin pong magiging maulap yung ating kalangitan. Posible pa rin yung mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng shear line. Samantala, dito naman sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at rest of Cagayan Valley ay magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Kung meron pa rin tayong mararanasan ng mga pag-ulan, mostly mga light rains lamang po na dulot ng amihan. Samantala, dito naman sa Metro Manila, maging sa rest ng Central Luzon, Calabarzon, dito rin sa bahagi ng Mindoro Provinces, Romblon at sa area ng Marinduque, maging dito din sa bahagi ng Bicol Region, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. May kainitan yung panahon sa tanghali at posible pa rin yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, bukas naman ina-expect po natin na medyo bababa yung axis ng ITCZ, ngunit patuloy pa rin po ito magdudulot ng mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan at buong bahagi ng Mindanao. So posible pa rin po bukas yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog for these areas. And sa bahagi naman po ng Visayas, mababawasan na yung mga pag-ulan na ating mararanasan, ngunit posible pa rin po yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog lalong-lalo na dito sa may area ng Eastern Visayas na dulot naman ng easterlies. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 24 to 30 degrees Celsius. Para naman po sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern and western seaboards ng northern Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. And most likely, by Tuesday onwards, posible din po maging mas maalon pa yung lagay ng karagatan natin dito sa area ng extreme northern Luzon dahil po sa ina-expect natin na surge ng northeast monsoon sa mga susunod na araw. At para naman sa 3-day weather outlook ng mga key cities ng ating bansa, by Tuesday dito sa Metro Manila, patuloy pa rin pong magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron tayong mga pag-ulan na mararanasan, ito po yung mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan lamang dulot po ng easterly. Samantala, by Wednesday or Thursday naman kung saan nakikita natin yung possible surge ng amihan, ay posible po itong umabot hanggang dito sa Metro Manila. So magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin po yung ating kalangitan. Bahagyang malamig po yung panahon natin, lalong-lalo na sa madaling araw. At kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, usually ito po ay mga light rains na dulot ng amihan. Agad ang temperatura sa Metro Manila ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Samantala, sa area naman ng Baguio City,
From Tuesday to Thursday, patuloy po magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. May kalamigan po yung panahon na mararanasan at expect po natin yung mga may hinang pagulan or pag-ambon pa din na dulot ng amihan. And for the area naman ng Legazpi City, by Tuesday ay kung meron po tayong mga pag-ulan ay yung mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog lamang. Ngunit pagdating po ng Wednesday at Thursday, posible pong tumaas yung possibility ng mga scattered na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Dulot po ito ng shear line. So pag-iingat po para sa ating mga kababayan dyan. Agwat ang temperatura sa Baguio City ay mula 16 to 23 degrees Celsius at sa Legazpi naman ay 24 to 30 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Metro Cebu, Iloilo City at Tacloban City, simula po ng Tuesday hanggang Thursday, patuloy pa rin magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap yung ating kalangitan. Kung meron po tayong mga pag-ulan, usually ito po yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot ng easterlies. But posible pa rin po maging kung minsan ay mga malakas po yung mga pag-ulan na ito, kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Iloilo City ay 24 to 32 at sa Tacloban naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Samantala, dito naman sa bahagi ng Mindanao, most likely dito po sa area ng Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, from Tuesday to Thursday din. Kung meron po tayong mga pag-ulan na mararanasan, ito po yung mga biglaan na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Yung ITCZ po nakita natin sa mga susunod na araw ay mas bababa na po yung axis at kung magdudulot man po ito ng mga pag-ulan ay mostly sa may easternmost section po ng Mindanao. But again, pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan dahil during severe thunderstorms, posible pa rin po tayo makaranas ng mga katamtaman at kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan na maaari magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ang temperatura sa Metro Davao ay mula 24 to 32 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City naman ay 24 to 32 at sa Zamboanga City ay 24 to 33 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay 5:24 ng hapon, while ang sunrise natin ay bukas ng 5:58 ng umaga. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At para naman sa mga pinapalabas na heavy rainfall warnings, thunderstorm or rainfall advisories ng ating mga regional offices, bisitahin ang aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang hapon po.